Magandang araw mga boss. Dito na tayo sa part 2 na may pina-check up pa sa akin si customer regarding dito sa handbrake niya na kapag hinila niya raw, matigas. Tapos itong button ng handbrake kapag idiniin niya, hindi niya raw maisagad. Ibig sabihin kalahati lang daw lumulubog. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, tinesting ko kung totoo nga na yun ang nararamdaman dito ni customer sa handbrake niya. And mga boss, hinila ko itong handbrake. Totoo nga, matigas nga talaga siya. Pag hinila mo, parang sagad yung pagkaka-adjust dito sa cable. At yung button niya, pag pinipindot ko mga boss, nakita nyo, hindi siya lumulubog. Ganon din mga boss, kahit nahilahin ko itong handbrake, matigas siya pag pinindot ko itong button. Kaya tinawag ko si customer kung ganito ba talaga yung handbrake niya pag hinila at yung button, bakit hindi siya lumulubog. Tigas mo. Tigas po. Matagal lang ganyan? Opo, simula nag-adjust ako. Narinig yung mga boss, ayon nga kay customer, mula daw nung pina-adjust niya yung preno, nagkaganyan na itong handbrake niya, na pag hinila, matigas na. At itong button naman ng handbrake, pag pinindot ni customer, pag gusto niyang ibaba itong handbrake, wala siyang tumutulog na tak na mararamdaman niya, ganun. Kaya ang ginawa ko dyan, chinek up ko muna itong adjustment niya dito sa kable. Tinanggal ko yung cover niya. Ayun mga boss, kung makikita nyo yung butas, andyan yung adjuster niyan ng cable dito sa handbrake. Dahil nga sa pag-imbestiga ko dito mga boss, yung kable nito, in-adjust siya. Kaya lang sumobra sa pag-adjust. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, gumamit ako ng socket wrench na number 12 para maluwagan ko itong nut. Bali ang mangyayari dyan, lalarga itong kable niya. Para pag hinila ni customer itong handbrake niya, hindi siya matigas hilahin. Pag okay na yung pagkaka-adjust ko mga boss, ipakita ko sa inyo itong nut niya. Ayan mga boss, yung nut niya, number 12 yan kung makikita nyo. Ayan, luluwagan nyo lang naman yung nut. Ayan yung pinakakable niya, yung kinakapitan nitong nut. Luwagan nyo lang yun para yung handbrake, gumaan siya pag hinila nyo or inangat nyo itong handbrake niya. Subukan ko na yan mga boss. Kung mapapansin nyo mga boss, pag hinila ko itong handbrake ni customer, magaan na siya. Tapos pag ibababa nyo yan, idbiin nyo lang yung button niya para bumaba. Kaya lang hindi niya sumasagad yung button Ang gusto ni customer, pag diniin niya yung button, maririnig niya yung tok. Hila, tapos pindot, sabay baba. Hila ulit. Oh. Okay na. Ngayon, tinanong ko si customer kung may pinalitan. Naman siya pinalitan. Oh. Parang yung nag-adjust na lang sila, hindi na bumaon po. Pero dati nababaon yan. Yes po. Hila ulit yung pa. Pero malambot na siya ngayon. Yes po, malambot na siya kaysa kanina. Yun ang problema ko nito. Kasi Yan na lang. Opo. At dahil sa ang problema na ni customer, itong button ng handbrake niya, ilagay ko muna itong cover ng handbrake cable adjuster ni customer. After ko mailagay yan, lipat muna ako dito sa kabilang side, dito sa driver side mga boss. Ayan, para ma-check ko dyan itong handbrake button niya. Hugutin ko nga itong button niya mga boss. Alam ko, cover lang yan Ayan, ayan, kita nyo, cover lang yan. I-test ko ngayon itong handbrake mga boss. Kung mapapansin nyo, okay na okay, wala siyang problema Bali itong button niya mga boss dito sa loob, okay na okay, wala siyang problema. Ang may problema dyan mga boss, ito itong kumukover dito sa mismong button niya, yung nasa loob. Ayan mga boss, kung makita nyo, normal na siya Kaya ang pumasok sa isip ko dyan mga boss, itong cover ng button niya ang may problema. Kasi okay na okay naman pag hinihila ko itong handbrake Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, para dumulas itong cover ng button ng handbrake ni customer, inisprayan ko yan ng penetrating oil. Ayan mga boss, na-sprayan ko na itong cover ng button ni customer. Ayan kung makikita nyo, basa pa ng penetrating oil itong kamay ko. Tapos ididiin ko yan para pumasok maigi itong cover ng button dito sa loob ng handbrake. Tsaka ako ngayon pipindot-pindutin yan para dumulas siya. Pag okay na, ayan nakita nyo, lambot ko ng pinipindot itong button ng handbrake. At tumutunog na rin siya pag pinipindot ko itong button ng handbrake. Kanina kasi wala yan. Kailangan lang pala ito ng padulas mga boss. Kaya i-pre-up ko muna ito mga boss, ibabataas ko muna. Kaya alam mga boss, kahit papaano, pinag-isip ako dun Okay na, tumutunog mo na? Ayun, tumutunog na. Buitre na yan. Nilagyan ko na ng pampadulas. Okay na Yun, rinig ko na. Yan? Opo. Yun lang pala hinahanap ni madam. Sinaga ko mga boss tanggalin kasi baka may kulong ako nito At dahil sa okay na ako sa problema ni customer dito sa handbrake niya, i-check ko pa rin syempre yung preno nito sa likuran.
dahil hindi ko pa naman alam yung history ng preno nito. Mamaya manipis na itong brake shoe niya, mas delikado. Tanggalin ko muna itong screw dito sa brake drum niya, tapos gamit ako ng ball hammer, papaluin ko itong brake drum, pero pitik-pitik lang para makalug lang itong brake drum, tapos pwede ko na yan hugutin. At dahil sa nakita ko naman, makapal pa naman itong brake shoe ni customer, gumamit lang naman ako ng liha dyan mga boss. Niliha ko lang itong brake shoe para itong tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe niya matanggal. Tapos gamitan ko yan ng brake cleaner. Bali, ang ginawa ko dito mga boss, brake cleaning and adjustment. Pasensya na kayo mga boss, nag-overheat yung cellphone ko, hindi ko alam habang naglilinis ako ng preno. Bigla na lang namatay itong cellphone ko. Kaya pasensya na, medyo naputol yung video. Pero ang ginawa ko dyan, nag-adjust ako ng preno dito sa brake shoe niya. Tapos ito naman brake drum, nilinis ko rin yan. Kasi nung sinukat ko nga kasi itong brake drum, nang nilagay ko yan, nang napansin ko mga boss, ayan mga boss, kung makikita nyo, maluwag itong brake shoe nung kinalog ko. Ayan o, diba? Maluwag siya. Kaya nag-adjust ako dyan. Yun nga ang problema, nag-overheat itong cellphone ko, kaya hindi nyo na nakita sa video yung pag-adjust na ginawa ko. Pero sa kabilang side mga boss, ipapakita ko naman yun sa inyo. Kaya umihingi ako ng pasensya. At dahil sa okay na nga itong preno mga boss, inilagay ko na yung gulong niyan, tapos yung mga nut nitong gulong, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit. Alam nyo mga boss, huwag kayong mag-alala kung ganitong klase yung sasakyan nyo at gusto nyo mag-adjust or maglinis ng preno, madali lang naman, hindi naman kayo mahihirapan. Basta lagi ko lang paalala sa inyo, samahan nyo lagi ng pag-iingat. Pwede ko na ngayon luwagan itong gulong dito sa kabilang side mga boss. Same procedure lang naman ang gagawin dyan mga boss. Pag nag-adjust kayo ng preno, siguraduhin yung pag-adjust nyo dun sa kabila. Ibig kong sabihin sa kabilang side ng gulong, pag in-adjust nyo naman dito, dapat parehas yung pag-adjust ng preno na gagawin nyo dito sa likod. Hindi pwedeng dun sa kabila maluwag tapos dito masikip. Hindi pwede yung ganun. Tanggalin ko na yung screw, tapos itong brake drum, kung makita nyo, pinalo ko ng ball hammer yan para makalog at madali kong matanggal itong brake drum. Pag natanggal nyo itong brake drum mga boss, dahil nga sa makapal pa itong brake shoe, gamitan nyo lang yan ng liha. Linisan nyo rin. After nyong maliha itong brake shoe, gamitan nyo yan ng brake cleaner kung meron kayong budget. Pero kung wala naman, okay, pwede naman hangin dyan o kaya tubig, hugasan mo lang siya. At dito naman sa brake drum, pwede mong sprayan ng brake cleaner yan. O kaya kung wala kang brake cleaner, pwedeng punasan mo lang yan. Basta yung mahalaga, bago mo ilagay itong brake drum mo, mapunasan mo man lang yan. Pag okay na, dito na ako sa brake adjuster. Ayan mga boss, ituturo ng daliri ko, andyan yung brake adjuster. Gagamit ka lang ng flat screw, pihitin mo pababa yung adjuster niyan. Ayan mga boss, kung makita nyo, pinipihit ko pababa. Basta siguraduhin nyo lang yung pag-adjust nyo nga ng preno dito sa likuran. Hindi pwede na dito sa side na ito maluwag yung preno mo, tapos sa kabila mahigpit. Hindi pwede yung ganun mga boss. May possible kasi pag tumakbo ka na or nasa biyahe ka na, manikit yung isang gulong mo. Alam ko naman na hindi nyo mape-perfect yan. Basta ang importante, hindi masikip ang pagkaka-adjust nyo. Muli mga boss, dahil okay na ito, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pinacheck ko na kay customer itong sasakyan niya para kung may reklamo pa siya, pwede ko naman ulitin yung trabaho. At mas maganda na talaga yung siya na yung humabi. Diba? Okay na? Opo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood.